Magandang araw sa inyo. Bago natin simulan ng kwento, isang babala muna. Ang story na ito ay may kasamang nakakadistorbong mga detalye, kaya't pinapayuhan ang mga manunood na mag-ingat. Kung madali kang maapektuhan, maaring hindi ito para sa iyo. Pero kung handa ka sa isang madilim at tunay na misteryo, manatili ka dahil itong kwento ay siguradong mag-iiwan ng marka sa isipan mo. Kaya kung bago ka pa dito, i-like mo na, i-subscribe at i-turn on na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming uploads. Umpisahan na natin. Noong Desyembre 1986, sa isang maliit at payapang baryo sa Hilagang India, nakaupo si Shanti Singh sa gilid ng kanilang simpleng kama. Ang kanilang bahay ay yari sa kahoy, may bubong na yero at nakatayo sa tabi ng makipot na kalsada kung saan madalas dumaraan ang mga kapitbahay. Sa kanyang mga braso, karga niya ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Tito. Ngunit imbes na maramdaman ang init at yakap ng isang bata, ang naroon ay walang tigil na pag-iyak at pagwawala. Sumisigaw si Tito, nanginginig ang katawan, pinapadyakan ang sahig at sinusuntok maging ang dibdib ng kanyang sariling ina. Halos kalahating oras na siyang nagkagulo at sa maliit na dingding ng kanilang bahay, tiyak na naririnig na ng mga kapitbahay ang lahat ng ito. Sa maliit na baryo, mabilis kumalat ang balita at madalas kapag napapadaan ang ibang tao, napapailing na lang sila at bulong-bulong. Ang bata talaga ni Shanti? Ibang klase? Para bang wala sa sarili? Ngunit para kay Shanti, mas masakit ang katotohanan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang anak niya. Habang pilit niyang niyayakap si Tito, bigla itong pumiglas at muling nagsisigaw. Napilitan siyang isara ang pinto ng silid at hayaang ang bata ay magwala sa loob. Sa labas ng pintuan, naririnig ni Shanti ang mga malalakas na hampas, iyak at sigaw ng kanyang anak. At pagkatapos ng ilang minuto, biglang tumahimik ang lahat. Doon narinig ni Shanti ang mga salitang hindi niya maintindihan. Suresh Varma. Suresh Varma. Sa una, akala nila ay salita lang ng isang batang nag-iimbento ng kwento. Ngunit paulit-ulit na itong binabanggit ni Tito tuwing matatapos ang kanyang pagwawala. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Bulong ni Shanti sa sarili. Habang lumalaki si Tito, lalo lamang naging kakaiba ang kanyang pag-uugali. Hindi siya gaya ng iba pang bata sa baryo na masaya sa paglalaro ng habulan o paggawa ng palayok mula sa putik. Ang mga salita niya ay puno ng pang-iinsulto at reklamo. Kapag sinuot ng ina ang lumang sari, tatawagin niya itong basahan. Kapag dumaraan sila sa palengke, nagre-reklamo siya. Bakit wala tayong kotse? Bakit palaging naglalakad? Isang 3 years old na bata, ngunit ang mga galaw at pananalita ay tila sa isang matandang taong sanay sa marangyang buhay. At higit sa lahat, palagi niyang binabanggit ang Agra, isang lungsod na halos 3 oras ang layo mula sa kanilang baryo at tahanan ng sikat na Taj Mahal. Paulit-ulit niyang sinasabi, dalhin niyo ako sa Agra, doon ako dapat. Kapag tumanggi ang kanyang mga magulang, agad itong nauuwi sa mga malalakas na sigaw at pagwawala. Lumala pa ang sitwasyon. Isang araw, habang naglalaro sila ng mga batang kapitbahay, bigla niyang hinampas ng tubo ang isang bata hanggang sa dumugo ang ulo nito. Sa isa namang pagkakataon, nasa tindahan sila nang makita ng ina ang isang pulseras. Walang pera si Shanti para bilhin nito, ngunit si Tito tumitig sa tindero at sumigaw. Kung hindi mo ibibigay yan kay nanay, babarilin kita at papatayin. Mga salitang hindi mo aakalaing manggagaling sa isang paslit.
Simula nun, halos hindi na siya sinasama ng pamilya sa bayan dahil sa kahihiyan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maalis ni Shanti ang tanong sa kanyang isipan. Bakit palagi niyang inuulit ang pangalang iyon? Suresh Verma. Noong April 1987, isang umaga, abala ang lahat sa bahay. Naglalaba ang mga kapatid ni Tito. Nagluluto si Shanti at nasa bayan ang ama. Tahimik si Tito sa sulok hanggang sa narinig niya ang kanyang kuya na nagsabing, "Nanay, kailan uuwi si tatay galing Agra?" Sa sandaling binanggit ang salitang Agra, bigla na lang tumayo si Tito, kumuha ng damit at lumabas ng bahay. Tumakbo siya palabas ng kalsada na para bang may tiyak na destinasyon. Sinundan siya ng kanyang kuya at kaagad na pumigil. Ngunit nakipagbuno si Tito, nanuntok, nanipa at sa huli, may black eye na ang kuya. Pag-uwi nila, muling nagwala si Tito at muli narinig ng lahat. Suresh Verma, radio shop sa Agra. Ngayon, malinaw na hindi ito basta-basta. Hindi na ito simpleng salita. Nagpa siya si Shanti na ipahanap ito sa kanyang panganay. Pinapunta niya ito sa Agra. Dala lamang ang pangalan ng radio shop na paulit-ulit na binabanggit ng kanilang kapatid. Pagdating sa lungsod, naglibot sila. Ang Agra ay isang maingay at mataong lungsod, puno ng tindahan, turista at mga kalye na siksikan. Isa-isa nilang tinanong ang mga tindero ng radyo. At doon nila nakita isang maliit na tindahan na may karatulang nakalagay, Suresh Radio Shop. Pumasok sila at nakilala nila ang babaeng nakasuot ng pulang sari. Siya si Uma. Nang tanungin nila ang pinagmulan ng pangalan, sumagot siya, "Ang tindahan na ito ay pagmamay-ari ng aking asawa, si Suresh Verma. Ngunit 3.5 taon nang patay. Siya'y pinaslang." Nang marinig ng panganay ang lahat, dali-dali siyang umuwi sa kanilang baryo at ikinwento sa kanyang ina ang natuklasan. Makaraang ilang araw, nagpa siya ang pamilya ni Uma na bisitahin ang pamilya ni Tito at nang dumating si Uma kasama ang pamilya, 6 silang bumaba sa kotse. Mga nakabihis ng magagarang damit, halatang galing sa mayamang pamilya. Lumabas si Tito at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang kakaibang reaksyon ng bata. Napatili siya sa tuwa, tumakbo at niyakap si Uma. Ngumiti siya at nagsabi, "Alam mo ba kung sino ako? Ako si Suresh Verma. Ikaw si Uma. Naalala mo ba nang pumunta tayo sa perya kasama si Narano at Sonu? Binilhan kita ng matatamis na candy." Nanlamig si Uma. Walang ibang makakaalam ng detalyeng iyon kundi siya at ang kanyang yumaong asawa. Upang patunayan pa, kinuha ni Shanti ang isang gunting at ginupitan ang buhok ni Tito malapit sa kanyang kanang tainga. Doon lumitaw ang isang kakaibang peklat, eksaktong nasa lugar kung saan tinamaan ng bala si Suresh Verma nang siya'y patayin. Nagtinginan ng lahat at doon na nila napagtanto, baka nga ang kaluluwa ni Suresh ay muling isinilang sa katawan ng batang ito. Makalipas ang ilang taon, dumating ang iba't ibang profesor mula sa India at Amerika. Pinag-aralan nila ang kaso at halos lahat ay nagsabi ng iisa. Maaring si Tito Singh ay reinkarnasyon ni Suresh Verma. Ang kwento ni Tito Singh ay isang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang maipaliwanag. Sa kasalukuyan, si Tito ay masaya kasama ang kanyang sariling pamilya. Siya ay isang profesor sa isang kolehiyo sa India. At yan ang nakakakilabot na kwento ng batang si Tito Singh. Ang batang nagdala ng mga alaala ng isang lalaking napatay bago siya isinilang. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like,
i-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga true crime stories dito lang sa Larawan ng Misteryo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.